Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Gising! Gising mga kapatid! Yehey! Welcome na the ating programa. Zamboanga City, Buenas tardes. Welcome na the ating Radyo Mindanao. Ese de vosotros servidor, Fafaal. Aki na tugbunga na transmitter ang the ating broadcast center. Live kita aki. Oy, pakainin niyo na yung mga bantay niyo sa baba. Dali daw ko na sa merienda. Pobre kami sa mga pulisal. Pati mga soldaw. Buenas tamen alina di aton sales department. Na sales office del RPN, El Radyo Mindanao. Alina Nunez. Magandang hapon mga kaibigan sa mainit na hapon. Sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi. Sa Central Mindanao, North Cotabato, sa General Santos City, Cotapawan, Coronadal, sa Davao, sa Samal Island. At sa Tugigaraw, napapakinggan tayo dyan. Naka-live ngayon sila. Naka-hook sa atin sa shortwave radio. Nakakalungkot yung balita natin. Nahuli yung anak ni Vice Mayor Cesar Iturralde. Nahuli na may kargang shabu di umano. Pati yung anak ng isang kasamahan natin sa media. Ako, paano kaya to, 'di ba? Nagkaroon ng drug test sa City Council. At paano kaya yun, parang ang hirap-hirap. Magpapadrug test ka, tuwan-tuwa ka pa, negative. Pero yung anak mo pala involved sa nahulihan ng droga. Nakakalungkot. Mabuti na lamang hindi nanlaban. Kung nanlaban yan, ako siguradong nadagdag yan sa tumataas na figure ng drug-related violence. Nakakahabag. Basta ganyan, alam nyo mga kaibigan, may nabiktima yung droga yung anak ni Cesar Iturralde, yung Vice Mayor ng Zamboanga City. Nakakalungkot. Nabiktima ang isang anak ng mataas na opisyal ng lungsod ng Zamboanga. At yung kasamahan natin sa media, yung anak niya rin, ako po, yung nagmamaneho ng motor, kasama yung anak ni Cesar Iturralde, yung Vice Mayor ng Zamboanga City, nahulihan di umano ng mga hinihinalang shabu. Nga ba sinasabi natin, yung droga talaga, walang may dudulot na mabuti mga kaibigan. Mabuti na lang, maging addict kayo sa sa ibang bagay, addict sa trabaho, yan, okay pa. Di ba? Nakatakdang dumating ngayon si Pangulong Rodrigo Duterte, si Tatay Digong. Nakatakdang dumating sa Zamboanga upang nandoon na ba? Upang magbigay pugay dun sa mga pamilya ng nasawing sundalo at yung mga sugatan. Kakalungkot Kaya sinasabi natin, ayaw natin ng giyera. So katulad yan, siguradong magagalit na naman si Tatay Digong yan. At makipag-utos na naman yan na isang full offensive against the Abu Sayyaf. Naku, ang dami ng pamilya. Ang dami ng pamilyang nagsilikas diyan sa lalawigan ng sa mga bayan
na kung saan epektado ng operasyon ng militar. Alam nyo mga kaibigan, last week pa mula nung nagsimula, this month, mula nung magsimula ang operasyon ng militar laban sa Abu Sayyaf, ay simula na rin ang itong pagkilos ni Governor Toto Tan upang mabigyan ng sapat na tulong itong mga sibilyan na nagsilikas. At si Governor Toto Tan, mga kaibigan, siya ang chairman ng Crisis Management Committee ng lalawigan ng Sulu. At kung kaya't nung magsimula pa lang operasyon, kahit wala pang nagsisilikas, ipinahanda na agad nitong si Governor Toto Tan ang mga social workers upang mapaghandaan ang napipintong itong evacuation ng maraming sibilyan. Diyan yan sa bayan ng karamihan sa itong mga nagsilikas, mga kaibigan, ay nandiyan ngayon. Sa bayan ng Maimbong, sa sentro ng Talipaw, sa sentro ng Indanan, sa Patikul. At according kay Governor Toto Tan, ay binubuo na ng iba't ibang organisasyon at ahensya ng pamahalaan at ng provincial government ang isang team na nasa ilalim ng Sulu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. At tuloy-tuloy kahapon, mga kaibigan, nag-conduct na naman ng humanitarian relief assistance itong si Governor Toto Tan sa mahigit na 500 pamilya, na apektado nitong military operations against lawless elements dyan sa Patikul. Imagine, sa Patikul pa lang mahigit na 500 pamilya na. Para makuha ninyo yung bilang ng mga individual. Usually sa media kasi ang aming computation dyan ay 1 family multiply by 6. So yan ang standard. Isang ama, isang ina, at least 4 na miyembro pa ng pamilya. So kung 520 families ang apektado, so i-multiply nyo yan by 6, ganun kadami ang pinag-uukulan ngayon ng pansin, ng tulong ni Sulu Governor Toto Tan. At itong humanitarian team ay kinabibilangan ng Sulu Area Coordinating Center, ang Department of Social Welfare and Development, Department of Health, ang Philippine National Police, Philippine Red Cross, yung The Alert Radio Group, Provincial Engineers Office, ang Office of the Civil Defense. Of course, kasama dyan yung local government ng Patikul at yung Armed Forces of the Philippines na siyang nagbibigay ng security advisory dito sa humanitarian team. So yung mga IDPs ngayon, mga indisplaced people ay nandiyan ngayon sa sentro ng Maimbong, sa Talipaw, Indanan at sa Patikul. Hindi natin malaman kung meron na bang komunikasyon ang ARMM sa ilalim nitong si Governor Mujib Hataman upang madagdagan itong mga ibinibigay na tulong sa mga nasalanta nitong gyera. Ang pagkakaalam natin, yung Kusog-Tausug Party List sa ilalim naman itong si Congresswoman Shirley Tan ay namigay na rin ng tulong at patuloy pa sa pag-a-assist sa mga napakaraming sibilyan na ngayon ay nasa mga iba't ibang refugee centers. So kita niyo, mga kaibigan, yung hirap ng ating pamahalaan, lalong-lalo na yung Sulu Provincial Government sa ganitong klaseng sitwasyon. At bukod dyan ay ipinag-utos pa rin ni Sulu Governor Toto Tan ang pagmamonitor sa mga iba pang bayan upang pag nakakita ng reports o kaya na may sagupaan na naman at siguradong patututukan na naman to
nitong si Governor Toto Tan. So good work, kudos kay Governor Toto Tan at sa lahat ng bumubuo ng Sulu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Ganoon din sa mga members ng humanitarian team, ang Sulu Area Coordinating Center sa ilalim ni Faslur Abdullah, ang Department of Social Welfare and Development, Department of Health, ang Philippine National Police, the Philippine Red Cross, the Alert Radio Group, Provincial Engineering Office, Office of the Civil Defense, the Municipal Government of Patikul, Talipao, Indanan, Maimbung, and the Philippine military for always providing the Sulu Provincial Government of update in the operation against lawless elements. Sa nakuha nating ulat, may nag-text sa atin mga kaibigan, halos mahigit 3,000 3,000 na IDPs o mga itong mga apektado ng giyera sa 4 na barangay lamang ng Patikul. Ako po. Itong 4 na barangay ng Patikul, mahigit 3,000 na yung mga nagsilikas. At yung mga iba dito ay nasa pangangalaga ni barangay captain ng barangay kapitan ng Lati. Na ngayon ay nasa barangay hall. Yung barangay hall mga kaibigan na nagsisilbing evacuation center, temporary refugee center, at yung siyempre mga paaralan. At yung mga iba naman ay nasa mga kamag-anakan nila. Napakadaming pinahanda nitong si Governor Toto Tan, yung mga bigas, yung mga delata, yung mga kape, yung mga asukal, lahat pa ang especially na sinabi nitong si Governor Toto Tan ay tutukan yung mga bata, nako po, yung mga sanggol, yung mga bata, yung mga minor de edad, yung mga kababaihan. Yan ang prioridad nitong si Governor Toto Tan sa kanyang kautusan sa social welfare. Na tignan maigi ang welfare ng mga bata at ng mga kababaihan. Pati na rin yung mga matatanda. So sana meron din tayong marinig na ganito sa mga sa mga mayors, di ba? Para lahat ay maarinig natin kung ano ang mga ginagawa. I'm sure sa utos ni Governor Toto Tan lahat ng mga mayors na apektado ng labanang ito ay talagang pinakikilos. At kabilang sa pinamamahagi nitong si Governor Toto Tan, di ba? Bukod sa mga pagkain, ay kasama din dyan yung mga balde-balde, mga tabo na maaring magamit nitong mga apektado ng itong mga refugees, mga war refugees. Alam nyo mga kaibigan, kahit walang giyera sa Sulu, itong si Governor Toto Tan ay laging handa. Meron nang nakaimbak na mga bigas sa warehouse upang masigurado na maibibigay ito sa mga nangangailangan. Hindi lamang pag may giyera, kundi pati pag may kalamidad tulad ng bagyo, kasama yan. So laging nakahanda ang ating Sulu Provincial Government sa lahat ng klase ng emergency. Ganyan din ang ginawa ng probinsya ng Sulu mga kaibigan nung nagkaroon ng Zamboanga Siege, di ba? I remember ang unang nagpadala ng tulong sa Zamboanga ay itong si Governor Sakurtan at yung kanyang asawa na si Hadja Nurunisa Tan at siyempre si Toto Tan na hindi pa gobernador noon. Nagpadala sila dito ng ilang barkong punong-puno ng mga bigas, pagkain, lahat, noodles. Yung unang bugso ng humanitarian aid ng Sulu sa pangunguna nitong si Governor Sakurtan, yung kanyang asawang si Hadja Nurunisa Tan at si Toto Tan, ay 2 barko kagad ang dumating. 2 barko na pag-aari ng pamilya at nandiyan dyan ay punong-puno ng mga bigas ibinigayan
kay Mayor Beng Climaco. Bukod sa 2 barko na punong-puno ng pagkain at mga bigas, ay nagbigay pa yata ng 2 milyong piso cash itong sina Sakurtan. At karabihan ng mga naibigay na pera ay galing din sa mga tausug na nag-donate sa Zamboanga para sa mga IDPs o yung mga apektado ng atake ng mga rebelde. And then sa ikalawang pagkakataon na naman, after a month yata o after several weeks, itong si Totota naman ang nanguna sa pagdadala ng barko pa na punong-puno ng mga bigas na binili niya pa dyan sa Sulu upang maibahagi sa mga IDPs, hindi lamang sa mga Muslim na apektado ng giyera sa Zamboanga, kundi maging sa mga Kristiyano at sa mga lumad, sa lahat ng mga refugees. Of course, may kasama pang cash yata yan, 2 milyon o 3 milyon. So lahat naman to tinanggap ni Konsehal ni Myra Paz Abubakar at ni Mayor Beng Climaco. So ang Sulu ang unang-unang tumugon sa emergency na nangyari sa Zamboanga na bigyan ng pagkain ang napakadaming IDPs. At hindi pa nagtatapos dyan mga kaibigan. Hindi alam ng publiko na si Governor Tan ay nagbigay din ng halos 1 milyong pondo para sa mga IDPs na nangangailangan ng sa mga emergency. Binigay din yan sa local government unit ng Zamboanga. So maraming salamat sa pamilyang Tan, sa mga tausog dyan sa Lupa Sug, sa inyong tulong na ibinibigay sa Zamboanga. Kaya lang, talagang ganyan, talaga mabuti may mga tao mababait ang kalooban. So good afternoon dyan sa mga taga-Sulu. Kahit may gera sa kabundukan ay tuloy pa rin ang araw-araw na kabuhayan ng ating mga kapatid, ng ating mga kapwa Pilipino dyan sa lalawigan. At tatandaan nyo mga kaibigan, meron tayong inulat noon 2 weeks ago ba yata? Yung mga nahuling Indonesian at Malaysian pilgrims na pinigil dyan sa Ninoy Aquino International Airport na patungo sana sa Saudi Arabia upang mag-Hajj. Dahil yung mga pinigil dyan, if I'm not mistaken, halos karamihan dyan, mga Indonesian, ay umabot sa 177. Meron silang mga hawak na mga Philippine passports. Naku po. Mga Indonesian, 177 nahuli sa NAIA, pinigil dahil meron silang hawak na mga Philippine passport. Pupunta sana sila sa Hajj, sa Mecca, nang mabisto sila. Dahil dyan mga kaibigan, nako, ito, bad news to. Kinumpirma ngayon ng Department of Foreign Affairs ni Secretary Perfecto Yasay na pinasususpindi muna nito ang pag-i-issue ng Hajj passport sa lahat ng mga Pilipino. Dahil dyan sa issue ng 177 Indonesian pilgrims na nabukong gumagamit ng Philippine passports upang makapunta sa Mecca. Sa kanyang pagharap mga kaibigan sa House Committee on Appropriation upang idepensa ang 16 billion pondo ng DFA sa susunod na taon. Dito sinabi ni Secretary Yasay na iniimbestigahan na ang naturang anomalya. Sabi niya, nag-issue na siya ng order for the immediate suspension of the issuance of Hajj passports pending the outcome of this probe. Isa sa mga isyong ito ay tinanong kay Yasay matapos na maalarma ang karamihan sa mga mambabatas, lalo na ang mga Muslim congressmen ng nabukong Philippine passport o Hajj passport scam.
Dyan sa NAIA. Kailan ba to? If I'm not mistaken, noong August 19. Pasakay na ang mga Indonesian sa Philippine Airlines Flight PR8969 patungo sa Saudi Arabia nang sila'y masabat ng mga immigration officers. At nung kinausap sila, hindi makapagtagalog, hindi makapagyakan, hindi makapagtausog, hindi makapagmaranaw, hindi rin marunong magmagindanao. Ako, yari. Diyan na nabuko. Pero alam niyo mga kaibigan, napakatahimik ditong si Secretary Yasay at maging yung airport authorities at ating kapulisan, tahimik. Hindi nila sinasabi kung saan galing itong mga passport na ibinigay sa mga Indonesian pilgrims. Tahimik lahat. Pero alam natin mga kaibigan na basta gantong may mga pilgrimage nanggagaling ang passport sa National Commission on Muslim Filipinos. Pero nagtataka tayo bakit hindi lumalabas itong issue ng NCMF. Meron bang kinalaman dito mga opisyal ng National Commission on Muslim Filipinos? At kung wala silang kinalaman, saan nanggaling itong mga pasaporte na dapat sana ay mapupunta sa mga Pilipinong Muslim na pupunta sa Saudi Arabia, ngunit ibinigay ito sa mga Indonesian. Nako po, ang laking skandalo nito. Alam niyo mga kaibigan, kahit itong panahon ni Pangulong Gloria Arroyo, panahon ni Era, panahon ni Gloria, panahon ni Aquino, problemado na ang sangkaterbang akusasyon ang ibinabato sa National Commission on Muslim Filipinos. Lalo-lalo na pag merong mga pilgrims na pupunta ng Saudi Arabia. Dahil ang unang issue dyan na ibinabato sa NCMF ay overpriced sa mga tickets sa eroplano. Pati na rin yung kanilang pag-stay sa mga hotel. Kasama yan, ako po. Sinasamantala ng mga scalawags na opisyal ng NCMF di umano. Yan ang alegasyon. Pero wala tayong naririnig na merong sinampahan ng kaso ng mga opisyal ng NCMF o kaya yung mga taong sangkot dito sa mga skandalong ito. Kita niya mga kaibigan, pagdating sa pera talagang parang kalawag yan. Kahit bakal sinisira niya, naku po. Ito ba naman kwarta, imagine, pati ba naman yung mga pilgrims talagang binibiktima niya pa. Kaya isa tong malaking sindikato. Kaya tinatawagan natin si Tatay Digong, ang Department of Foreign Affairs, ang Senado at ang Kongreso, ang House of Representatives. Lalo-lalo na yung mga congressman natin ng mga Muslim. Imbestigahan nyo, ipatawag ninyo ang mga opisyal ng National Commission on Muslim Filipinos upang matanong sila kung paano nangyari ito. Kung wala silang kinalaman dito, dapat alamin kung bakit hindi nila natunugan kung wala silang kinalaman dito. At kung may kinalaman sila dito, ano ang extent nitong skandalo, nitong scam? Gaano kadaming Pilipino ang nawalan ng pasaporte at napunta upang maibigay sa mga dayuhan? Imagine yung mga Indonesian nagpunta pa sa Pilipinas upang makakuha ng pasaporte at dito pa aalis papunta ng Saudi Arabia. Nahuli ang 177 noong August 19. Ibig sabihin yan, 177 din ng mga Pilipino Muslim ang nawala ng pagkakataon na magpunta sa Saudi Arabia upang mag-pilgrims doon. Diba? Napakahalaga mga kaibigan sa isang Muslim ang pagpunta sa Saudi Arabia upang mag-Hajj. Isa to sa mga pillars na kanilang sinusunod. So ito, ginagawa natin to upang malaman ng lahat kung ano ang nangyayari. Dahil nabuko yung 177, ang tanong, meron pa ba na unang nakaalis na mga dayuhan na mga Indonesian o kaya Malaysiano na may dalang Philippine passports? So yan ang dapat nating tanungin. Kaya lang tahimik, hindi lumulutang ang ahensya. Itong National Commission on Muslim Filipinos sa lahat ng mga istorya.
sa lahat ng mga investigasyon, sa lahat ng mga statement ng gobyerno. Ibig sabihin niya, wala ba silang kinalaman dito? Kung wala silang kinalaman dito, well and good. Pero dapat talaga, dapat talaga magkaroon ng investigasyon in aid of legislation upang mabigyan ng sapat na safety net ang ating mga Muslim upang hindi mahulog sa ganitong klaseng scam. Alam ko maraming mga Muslim na nagpunta, nag-Hajj, ang nagbayad ng napakalaking halaga upang matupad ang kanilang pag-Hajj. Ngunit wala silang magagawa. Alam nilang may mali, alam nilang baluktot, pero sa kagustuhan na makapunta sa Saudi at maisakatuparan ng kanilang Hajj, wala na silang magawa. Marami tayong reklamo na tatanggap noon, di ba? So sana matigil na to. Kawawa naman yung mga Muslim na imagine ang hirap maghanap ng pera upang mag-ipon at makapunta sa Saudi Arabia. So yan ang ating sinasabi, mga kaibigan. Tignan natin kung makakuha tayo ng statement one of these days sa National Commission on Muslim Filipinos. Sino ba ang pinuno niyan? Ang huling pagkakaalam ko si Yasmin Lau. Before kay Yasmin Lau, meron pang ibang mga chairman dyan. Mga taga dito rin sa atin. Taga dito, taga lalawigan ng Sulu. Mga iba pa. May mga yan, marami yan. So siguro ang dapat ma-overhaul, mga kaibigan, ang National Commission on Muslim Filipinos. O kaya buwagin na yan at gumawa ng isang departamento na nakalaan sa mga pilgrims na pupunta sa Saudi Arabia. At yung mamumuno dyan dapat talagang ma-scrutinize ng husto. Talagang maidaan, ma-scrutinize na wala silang gagawin kundi ang itong pagganap sa kanilang trabaho. Alam nyo, pag ang pera talaga, grabe, di ba? Pag ang pera na ang siyang nagsalita, naku po. Alam nyo, kahit kita nyo nga si Judas, di ba? At ilang pilak, 13 pilak ba yan? Hinudas niya si Kristo, di ba? Nasa Biblia yan. Basta kwarta na, wala na talaga. Maraming ang magkakapatid, nag-aaway-away dahil sa kwarta. Maraming magpapamilya ang nagkakawasak-wasak dahil sa kwarta. Ano ba naman ang meron sa kwarta? Bakit talagang pagdating na sa kwarta, talagang bumibigay ang mga tao? Alam nyo, mabuti pa yun tulad natin, di ba? Mahirap tayo, wala tayong inaasam kundi ang makakain lamang ng 3 beses sa isang araw. Mapag-aral yung ating mga anak sa gobyernong paaralan. At mapagtapos sila ng maayos. Kasi pag ang kwarta na ang sinamba mo, naku po, talagang didemonyohin niya ng utak mo. Diba? Kaya mahirap yung masyadong sakim sa kwarta. Speaking of kasakiman, may nagreklamo na naman sa atin kahapon. Yung 2 empleyado ng isang hotel. Hindi ko muna babanggitin yung pangalan ng hotel dahil hindi ko pa nakakausap yung may-ari at hindi ko pa rin nakakausap yung Department of Labor and Employment. Pero yung reklamo yung hindi pagpapasweldo ng maayos na naman. 200 ang sweldo. Ang tagal na raw niya nagtatrabaho, 200 pa rin ang sweldo. Nagsimula siya magtrabaho, 150 a day yung kanyang rate. Tapos naging 200 pesos a day. Alam niyo, mga kaibigan, once na tinanggap kayo sa trabaho, ang unang magiging sweldo ninyo dapat minimum 280. Wala sa batas yung sinasabi na, sige, pag sinabi sa inyo ng employer, ang magiging sweldo mo sa first 3 months, 100. Pagkatapos mo ng 3 months, another 3 months na naman, gagawin kitang 150. Tapos yan after 3 months na naman, gagawin kitang 200. After 1 year, gagawin kitang 225. Walang ganun, mga kaibigan. Kaya lang ang problema kasi kapit sa patalim yung mga iba. Yung nagreklamo sa atin nung nag-iimbestiga daw yung Department of Labor, tinawag siya sa opisina ng personnel
at pinapirma siya sa isang papel. Pero yung papel na pinirmahan niya, nakatakip. Tapos nagsumbong siya sa akin na nakalagay daw dun sa papel, nalaman niya na ang sweldo niya, ito ang certain amount na tinatanggap niya buwan-buwan. Kunyari, sinabi doon sa papel, ang sweldo niya sa isang buwan 6,000. Pero sa katotohanan, ang tinatanggap niya lamang 3,000. Nung tinanong niya raw, bakit ko po pipirmahan itong pinapipirma niya sa akin, nakatakip pa. Ang sagot ba naman sa kanya ng personnel, huwag ka na masyadong maraming tanong, pirmahan mo na lang yan. Sa takot siguro mawala ng trabaho, kung hindi siya pipirma, baka tanggalin siya, magugutom ang pamilya niya. So napilitan siyang pumirma. Yan ang sinasabi ko mga kaibigan, talagang maraming manloloko. Yung mayayaman pa karamihan, ang mga sakim sa kwarta, ang siyang nagtitake advantage sa mga maliliit. Yung isa pang empleyado, sabi niya, sir, ako, madalas akong pinag-overtime. Pag ako nag-overtime, sinasabi sa akin, ba't ako nag-overtime? Sinabihan ako mag-overtime, tapos ba't daw ako nag-overtime? Sobra daw yung overtime ko. Ayun ang problema. May mga kaso pa na yung mga overtime, kunyari nakapag-overtime ka ng 5 oras, ang babayaran sa'yo 2 oras lang, 3 oras lang. Minsan hindi pa. Pag nagreklamo naman sila sa labor, siyempre pag nagreklamo, kukunin yung pangalan nila ng labor officials. And then itong labor officials gagawa ng report, tatawagan yung hotel. Oy hotel, itong empleyado mo si Bernard, si Bernardo Carpio, nagrereklamo dito, hindi mo raw pinapasweldo ng maayos. So sasabihin naman ng personnel, naku sir, hindi po totoo yan. Pinapasweldohan po namin ng maayos yan. Katunayan, meron po kami mga pinirmahan niya. Ayun yung sinasabi ko na pinapipirmahan ng blanco o nakatakip yung pinipirma. Ngayon, siyempre, galit na naman yung personnel yan. Hoy, Bernardo! Punta ka dito sa office! Hoy, Bernardo, office call. Pagdating sa opisina, ba't ka nagreklamo sa labor? Bakit ka nagreklamo sa ganyan? Ha? Bakit? Tado ka. Gusto mo tanggalin kita? Wala na magagawa. Kinabukasan, may memorandum. Tanggal na siya sa trabaho. Ang dahilan, hinanapan siya ng butas. Hinanapan siya ng butas na insubordination, o kaya sumasagot sa mga personnel kahit hindi naman, o kaya pwedeng sabihin na laging late, o kaya pwedeng sabihin na meron siyang ginawang kasalanan, mga ganong klase mga kaibigan. Kaya yun ang problema dyan. Itong mga gantong klase ng pagmamalabis. So tinatawagan natin yung Department of Labor and Employment, protektahan nyo rin ang welfare ng mga manggagawa. Dapat gumawa kayo ng trabaho na, madali naman mag-imbestiga yung isang kumpanya ba nagpapasweldo ng maayos o hindi. Diba? Kung hindi nagpapasweldo ng maayos yan, ano ang penalty? Ano ang sanction ng isang kumpanya? Kunyari itong hotel. Diba? Hanggang ngayon, marami pa rin 200 ang sweldo. So, kawawa naman yung mga trabahador. Hindi naman sila makapagbuo ng kanilang labor union. Dahil pag nalaman naman ng mga personnel at ng may-ari ng isang company na nagtatayo sila ng labor union, sibak kagad sila. Meron pa dyan, sasabihin na under sa agency. Under ka sa agency, doon ka magtrabaho, doon ka magreklamo sa agency. Yung nagreklamo sa atin, dati daw, under siya sa agency. Ang pasweldo daw sa kanya ng agency, 150, tapos naging 180. Nung nawala siya sa agency, inabsorb siya ng hotel, naging 200 na. So, ibig sabihin nito, pag nasa agency ka, kunyari yung hotel, sinabi sa isang labor agency o sa security agency, kailangan namin ng 10 tao. Bibigyan ka namin ng 180 bawat tao. Sa kondisyon na pag magreklamo sila, ikaw ang haharap at hindi kami. Sabihin namin galing sa'yo, galing sa security agency at may kontrata. Kontrata niyan 3 months lang. Huwag mong paabutin ng 6 months yung contract. Dahil pag naging 6 months ang contract diyan o lumagpas sa 6 months ba, mapepuwersa tayong gawing regular yan. So sabi naman ng security agency, okay, payag ako, payag.
Sa 180. Ang gagawin naman itong agency, tatawagin lahat ng mga kamag-anak niya. Oy, sino yung gusto magtrabaho? Mag-apply na kayo. Tatawagin naman yung mga iba pang kaibigan. Sino gusto magtrabaho? Pag-apply kayo. Kaya yung mga anak, mga kapatid, ng mga security guards. Mag-apply kayo. Ang sweldo ninyo, ito magiging trabaho ninyo. Janitor, ang sweldo mo, 150 a day. Payag ka ba? Siyempre, walang trabaho. Oo po, payag na payag po ko. Maraming salamat po. Kasi 150 a day. Ang kontrata sa kanya ng hotel 180. Meron na kagad yung agency na 30 pesos bawat araw. 30 pesos multiply by 1 month. 30 days. Kaya times 26 days kasi may linggo kung hindi magtatrabaho ng linggo. I-assume na natin 30 days yan. So 30 times 30 days, magkano? 30 times 10, 300. So 900 pesos ang kikitain ng agency sa isang empleyado, sa isang contractual employee. Kung sinabi ng hotel, kailangan ko ng mga 20. So 900 multiply by 20, magkano yan? Di malaki. 20 tao lamang yan. On the condition lang na pag nagreklamo tong empleyado yan, walang kinalaman kaming na sa hotel, kundi sasabihin namin nasa agency yan. Ngayon ang tanong sa Department of Labor, yung agency ba yan? Yung security agency na yan o labor agency? Meron bang permiso sa Labor Department na kumuha ng mga tao at ibigay sa isang kumpanya na kinakaltasan nila ng sweldo? Di ba? Kaya nga mga kaibigan, talagang kawawa ang mga manggagawa. Di ba? Ako, katulad ko, 2,000 lang ako isang buwan na sinisweldo ko, allowance. Kaya hindi ako nagreklamo kasi ito pro bono. Actually, pro bono itong ginagawa kong pag-a-anchor dito para sa Radyo Mindanao. Dahil wala naman akong ginagawa sa bahay. Itong edad ko na 68 anyos, sino pang tatanggap sa akin ng trabaho? 68 years old na ako. Wala na magkuha sa akin ng trabaho. Kaysa naman sa bahay lang ako, nakatunganga, pabigat ako sa mga anak ko. Nanonood ng TV sa tumba-tumba. Di magdaldal na lang ako dito, 1 oras, 1 araw. Di meron akong 2,000 in 1 month. Yung 2,000 in 1 month, binibili ko na yan ng mga gamot ko sa hika. Wala naman akong binibigay sa mga anak ko dahil may kanya-kanya silang trabaho. So yung 2,000, binibili ko ng gamot sa hika, Montelukast. Itong edad natin na 68 years old. Meron tayong COPD. Kailangan ko ng gamot ng Montelukast. Mura lang naman ng Montelukast, 20 pesos ang isa. Araw-araw sa loob ng isang buwan, 30 araw, di magkano yan? 1,000 sa 20 pesos, 600. May sobra pa ako na 1,400. Yung 1,400, tinatabi ko yan, iniimpo ko sa bangko. Alam mo kami mga senior citizen, meron kaming privilege. Bumili kami ng gamot, kung ang gamot na yan may 24, may discount. Kaya lang minsan mga kaibigan, merong mga parmasya na talagang maru at saka napakamahal. Pag alam nilang katulad namin na senior citizen ang bumibili, bibili ako ng gamot, sasabihin ng sales lady, sorry po, wala kaming ganyan manong. Ubos na. Lagi nauubos. So ang ginawa ko, sabi ko doon sa isang pamangking ko, bilan mo nga ako ng gantong gamot doon. Nakabili siya. Meron pala. Pag kami matatanda ang bumibili, kasi senior citizen na kami, laging wala. Meron naman dyan, laging mahal. Ako, ang paborito ko, yung Oro. Oro Pharmacy, mura yan. Dyan ako, laging bumibili. Ano pa ba? Ano ba yung butika dito? Joann's? Joann's, mura rin yan. Sa Cecil's, ayoko sa Cecil's. Ako, napakamahal sa Cecil's Pharmacy. Mahal din sa Mercury Drug. Sa Mercury Drug, nakakasiguro, gamot ay laging mahal. Di ba? Pero ako kasi, being a senior citizen myself, lagi akong bumibili ng mga generic. Tandaan nyo, generic ang bilhin ninyo kasi ang isang gamot kaya nagiging mahal yan dahil sa brand.
Yung brand, merong binabayaran mga royalty yan mula sa mga ibang foreign drug manufacturer. Kaya lagi tayong mag-generic. Sa generic ka. Sigurado kayo, laging walang stock din ng mga gamot yan. Maganda mga kaibigan. So yan ang leksyon. Doon naman sa mga employers na mga sakim sa kwarta, wag nyo naman i-shortcut wag nyo lokohin yung mga empleyado ninyo. Kaya may mga empleyado, kung murahin yung employer nila, grabe. Akala mo talagang mula ulo hanggang paa minumura pag wala si boss. Minumura talaga, may pinagdanakawan pa. Pag hindi nakabantay yung boss, hindi magtatrabaho. Pag dumating yung boss, kunyari, busy. Kasi nga, niloloko dahil hindi nagpapasweldo ng maayos. So, paano mo makukuha ang loyalty ng isang tao? Ang loyalty ng empleyado mo kung ikaw mismo, hindi ka makapagpasweldo ng maayos. So, yan ang mga kaibigan. Yan ang ating dapat tignan. Mayaman na tayo, di ba? Huwag naman natin na apak-apakan yung maliliit. Kung gusto natin maging maganda yung takbo ng ating negosyo, kailangan maganda rin ang ating pakikitungo sa mga empleyado. Importante sa kanila yung sweldo nasa maayos. Ako, hindi bali na ako dahil 68 years old. Sino pang makukuha sa akin? Wala na. Buti nga, nakuha pa ako dito. Nag-apply pa ako dito sa Radyo Mindanao. Dito sa RPN. Meron tayong natanggap na note dito. Hiring ngayon mga kaibigan. Nangangailangan ng Mindanao Examiner Regional Newspaper ng isang skilled news writer o skilled writer, babae o lalaki. So may job hiring ngayon ang Mindanao Examiner Regional Newspaper ng isang skilled writer o kaya skilled news writer, male or female. Kung kayo graduate ng Masscom o English, maaari kayong mag-apply. Dalhin nyo lamang ang inyong biodata sa Mindanao Examiner Regional Newspaper or pwede nyong i-email sa MindanauExaminer@gmail.com. Ito ay sa lahat ng Zamboanga residents. Sa mga residente ng Zamboanga na kailangan ng Mindanao Examiner Regional Newspaper ng isang skilled news writer. Skilled writer, male or female, at least graduate ng Masscom o kaya ng AB English. At kailangan marunong magsulat dahil napakahigpit ng Mindanao Examiner pagdating sa ganito. Mahigpit ang Mindanao Examiner sa quality ng pagsusulat. Hindi basta-basta. Basahin niyo yung mga balita ng Mindanao Examiner Regional Newspaper mga kaibigan. Diyan sa website nila sa MindanauExaminer.com para malaman niyo yung estilo ng pagsusulat. So ulitin natin ang hiring ngayon mga kaibigan. Nangangailangan ng Mindanao Examiner Regional Newspaper ng isang skilled news writer o kaya ng skilled writer. Male or female, preferably mass communication graduate or AB English. Nako, pag nag-apply kayo, maaari niyong ipadala inyong biodata and photo sa MindanauExaminer@gmail.com. Yan. Meron pang isang hiring. Hiring kami sa Radyo Mindanao. Kailangan natin ng isang reporter-announcer na marunong magsalita ng Bisaya. Yan ang gusto ko para, itong Radyo Mindanao, mga kaibigan, hindi ito nagkikater sa Zamboanga City. Nagkikater to sa buong bansa, sa buong Mindanao. Kaya, pag nagsambuang, Chabacano kami dito, hindi na maintindihan ng Mindanao. So, kailangan namin ng Bisaya. Kailangan natin ng isang Bisaya na marunong mag-report. Isang reporter, babae o lalaki, reporter, announcer. So, yan ang mga trabaho ninyo. Radyo Mindanao. So, maaari kayong i-forward ninyo inyong biodata with picture sa MindanauExaminer@gmail.com. Itong Mindanao Examiner mga kaibigan ang siyang producer nitong programa ng Radyo Mindanao. So dalawa hiring natin isang skilled news writer
English news writer at male or female, mass comm graduate or AB English na marunong magsulat. Talagang marunong magsulat dahil dadaan kayo sa butas ng karayom pag kayo nag-apply sa Mindanao Examiner Regional Newspaper. Maaari ninyong ipadala inyong biodata at litrato sa MindanaoExaminer@gmail.com. At sa Radyo Mindanao naman, kailangan natin ng isang reporter-announcer na magaling magbisaya, babae o lalaki. Maaari ninyong padala inyong biodata and photo sa MindanaoExaminer@gmail.com. Ako, alright. Mag-commercial ba tayo mga kaibigan? Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Thank you very much, Mr. President. Alam nyo mga kaibigan, maaaring mapospon na ba ang SK at saka barangay election? Yan ang sinusulong ngayon ng DILG. At sinabi ni Secretary Mike Sueño na kaya nila nilalay na maipagpaliban ang barangay at SK election na dapat sana ay sa Oktubre. Base sa listahan ng DILG, nako po, mahigit sa 1,000 mga barangay kapitan ang sinasabing protector o sangkot sa illegal drug trade. Yari kayo. Naku po, pati ba naman barangay chairman sabit sa droga? Wow. Kung ang barangay chairman sabit sa droga, mga ibang barangay officials, paano na? Paano nyo magagampanan ang trabaho ninyo, di ba? At according kay Secretary Sueño, ay mapipigilan nila ang itong barangay at SK elections, at ito rin ang kagustuhan ni Tatay Digong. Batay naman sa DILG record, may kabuuang 42,036 ang mga barangay sa Pilipinas. Dami. Imagine mga kaibigan, mahigit sa 42,000 ang mga barangay sa buong bansa. So yan, tignan natin. At yung huling balita natin, ito, nako, siguro nininervous na yung mga taga-autonomous region. Ang sabi ni Kuya Bato de la Rosa, yung listahan ni Tatay Digong, kasama maraming mga kasama yung mga opisyal ng Autonomous Region and Muslim Mindanao sa ilalabas nilang itong panibagong listahan ng mga opisyal na may kinalaman sa droga. Ako po, karabihan daw sa listahan ay mula sa Lanao, Maguindanao at Basilan. Yari. Karamihan ng mga isinasangkot sa droga sa bagong talaan ni Tatay Digong ay mula sa Lanao, Maguindanao at Basilan. Delikado yan. Dapat yan paghandaan nyo na. Dapat hindi pa na ilalabas yan. Ako, bubunta na kayo sa DILG at doon na kayo magpaliwanag dahil kawawa. Mahirap yan mga kaibigan dahil talagang ilalabas ni Tatay Digong yan. Wala na tayong oras, patapos na naman. Nasa last leg na tayo ng ating programa. Pasalamat muna tayo sa lahat ng mga nakinig sa atin ngayon. At sa buong Mindanao mga kaibigan, nais naming magpasalamat sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, saan pa ba? Sa Central Mindanao at sa North Cotabato. Hindi na natin nabasa yung mga nag-text sa atin upang magpapabate sa North Cotabato, sa General Santos City, sa Coronadal. At nagpapabati sila. Pasensya na, naubusan na kami ng oras. Pati yung
yung mga staff sa empleyado mga kaibigan ng Blue Jazz Resort ay nagpapabati rin. Itong Blue Jazz Resort and Beach Resort and Water Park. Nandiyan yan mga kaibigan sa Samal Island sa Davao del Norte. Katabi lamang yan ng Davao City at maaari ninyong puntahan kung mayroon kayong mga anniversary na gustong ipagdiwang, birthdays, weddings, business seminars dyan sa Blue Jazz Beach Resort and Water Park sa Samal Island. At napakaganda dyan mga kaibigan. At bago tayo magpaalam, batiin natin lahat ng ating mga kababayan. Isang magandang hapon sa inyo. Hanggang bukas mga kaibigan, ito po ang inyong abang lingkod, si Papa Al, para sa Radyo Mindanao na nagsasabing isang magandang hapon. I love you, Mama Chup Chup. Hintay ang singkatang